Lumabas na sa mismong araw na pinatay ni Logan ang sugo ng Sylvan, nagpadala rin ang mga McClane ng mahikal na transmisyon sa dalawang Viscount. Nang marinig ang nangyari, nagngangalit si Viscount Soto Sylvan, hinampas ang mesa gamit ang kanyang kamao, nagtatanong kung talagang nababaliw na ang lahat sa McClane. Ipinaalam ng basalyo ng Sylvan sa kanyang amo na humingi rin ng kabayaran ang mga McClane para sa kawalang galang ng sugo, at nagtatanong kay Sylvan kung ano ang dapat nilang gawin. Hinalo ni Sylvan ang isang baso ng alak, kinutya ang kanilang mga kahilingan, nagtatanong kung dahil lang sa medyo umangat ang mga pulubing iyon, magyayabang na sila ngayon. Nagpatuloy si Viscount Soto Sylvan at sinabi na wala ring sapat na puwersa ang mga McClane para labanan sila, kaya magpapakita sila ng awa sa huling pagkakataon. Sa loob ng barracks ng Tesran, sina Logan at Patrick ay nakatingin sa isang mahikal na transmisyon. Binubuod ang mga kahilingan ng Sylvan, nais ibalik ang mga takas na alipin, magbayad ng kabayaran na 10 milyong ginto at ibigay ang lupa ng Tesran. Mukhang ito ang kanilang sagot pagkatapos ng 2 araw. Matapos marinig ang mensahe, tinanong ni Patrick si Logan kung may dahilan ba para magmadali ng ganito. Dahil kahit na hindi alam ng Perida at Sylvan, mayroon talagang puwersa ang mga McClane na kayang durugan ang isang Viscounty. Sinabi ni Logan sa kanyang ama na kailangan nilang sakupin ang Sylvan sa lalong madaling panahon. Habang mas malaki ang puwersang ipapakita nila, mas kaunti ang mga walang kwentang panunuyan na makikita nila sa hinaharap. Gayun din, hindi na kailangang pakilyusan ang mga conscripted na sundalo. Kung mabilis nilang masakop ang kastilyo ng Sylvan gamit lang ang kanilang regular na hukbo, ang Perida ay di magpapadalos-dalos na gumawa ng hakbang. Nang marinig ito, sinabi ni Patrick na ang susi ay kung gaano kabilis nilang mahuhuli si Soto Sylvan, at sinabi ni Logan sa kanya na tama siya. Habang nag-uusap sila, may kumatok sa pinto, gustong makipag-usap kay Logan, na pinayagan ni Logan. Pumasok si Kaisalan sa silid, nagpaumanhin, at tumayo ng may paggalang sa harap ni na Patrick at Logan. Pagkatapos ay ipinaalam niya kay Logan na tapos na ang pagbilang, at mayroon silang 1,389 na regular na sundalo, hindi kasama ang 100 na nakatalaga sa pangunahing kuta ng McClane, at 313 mersenaryo, lahat ay nakahanda para sa utos ni Logan. Sinabi ni Logan kay Kaisalan na napakahusay ng kanyang trabaho. At pagkatapos ay tinanong siya kung ano ang estado ng mga sandata ng mga sundalo. Kung saan sumagot si Kaisalan sa pamamagitan ng pagsabi kay Logan na ang mga baluti, sibat, crossbow at kabalyerya ay naibigay na lahat. At tiwala siya na hindi sila matatalo ng anumang puwersa. Bahagyang ibinaling ni Logan ang kanyang ulo sa kanyang ama, at nagsimulang mag-isip. Mayroon siyang 5 beses na dami ng crossbowman kumpara sa digmaan sa Tesseran. At ang antas ng kanyang ama at mga kabalyero ay bumuti sa pamamagitan ng pagmaster ng Iron Blood Sword. Naisip niya sa kanyang sarili na hindi sila matatalo sa Sylvan at Perida, kahit nasabay silang umatake, ngunit hindi nila dapat harapin ang dalawa sa ngayon. Kung pagsasamahin nila ang dalawang teritoryo na iyon, katumbas iyon ng 5 kuta. Magbibigay iyon sa kanila ng teritoryo na maihahambing sa Margrave. Kung mangyari iyon, ang parehong unang at pangalawang prinsipe, na nag-aagawan sa trono, ay desperadong hihikayatin ang McClane sa kanilang hanay. Kaya hindi niya dapat akitin ang atensyon ng mga paksayo na iyon ngayon. Dahil ang gusto niyang maging hari ay ang 3 prinsipe. Ang unang prinsipe ang naging hari sa kanyang nakaraang buhay, ngunit itinapon ang McClane pagkatapos itong gamitin. Kasama ang kanyang mga paglilinis sa kanyang paghahari na lubhang nagpahina rin sa kapangyarihan ng kaharian. Hindi rin gaanong naiiba ang pangalawang prinsipe. Sa makatuwid, ang tanging makatwirang pagpipilian na natitira ay ang 3 prinsipe. Sa kabila ng pagiging 3 prinsipe, siya ang anak ng kasalukuyang reyna. Kahit na bata pa, isinaalang-alang siya ng hari para sa paghalili sa korona dahil sa kanyang pambihirang kakayahan. Sa kasamaang palad para sa kanya, siya ay isang prinsipe ng kasawian, napatalsik bago niya maitatag ang kanyang sarili dahil sa biglaang pagkamatay ng hari. Sa ngayon, siya lamang ang maaaring makapag-iwas sa trahedyang nakita niya sa kanyang nakaraang buhay. Alam ang lahat ng ito, mananalo siya sa digmaang sibil at gagawing hari ang 3 prinsipe. At upang magawa iyon, kailangan niyang manatiling hindi napapansin.
Panatilihin lamang ang sapat na teritoryo upang mapanatili ang tatlong kuta, katulad ng isang malaking Visconti. Gayunpaman, tila may iba pang nakaharang sa mga plano ni Logan. Isinantibi muna ni Logan ang bagay na iyon at tinanong si Kaisulon kung mayroon siyang magandang balita dahil napakasaya at nakangiti niya. Kung saan sumagot si Kaisulon na mayroon nga. Nagising na ni Victor ang kanyang kapangyarihan at hinihintay niyang iulat ito ng direkta kay Logan. Nang marinig ito, labis na masaya at nasasabik si Logan, at sinabi kay Kaisulon na dalhin siya kaagad. Habang pumapasok si Victor sa silid, nagpaumanhin siya. Namumula ang kanyang mga pisngi at makikita pa sa kanyang mga damit ang mga epekto ng pagsasanay. At gusto niyang sabihin kay Logan ang nangyari. Gayunpaman, masyadong nasasabik si Logan para maghintay, kaya sinabi niya kay Victor na hindi na kailangan ng mahabang paliwanag, at dapat ipakita na lamang ni Victor sa kanya. At sumang-ayon si Victor. Nakatingin si Victor pababa, nag-concentrate, at tila may kulay abong usok na lumalabas sa paligid niya. Bigla, lumabas ang kanyang force, at tila kahanga-hanga ito. Gayunpaman, nang makita nila ito, nanatiling namamangha sina Logan at Patrick, dahil hindi pa sila nakakita ng kulay abong aura. Masaya si Logan na makita ito, sinasabi na sa loob ng 2 taon, nagawa ni Victor ang bagay na nangangailangan ng dekada para sa iba. Tila ang kanyang talento bilang isang aura user ay katulad ng sa kanyang nakaraang buhay. Sinabi niya kay Victor na mahusay ang kanyang ginawa, na nagpasaya sa mukha nito. Pagkatapos ay ibinigay ni Logan kay Victor ang kanyang dokumento ng pagkaalipin. Sinasabi sa kanya na magiging kabalyero na siya ngayon, kaya hindi na niya ito kakailanganin. Tinanong ni Victor si Logan kung daladala niya ito sa lahat ng oras. At sinabi ni Logan sa kanya na may kutob siya na malapit nang magising si Victor, kaya itinago niya ito sakaling kailanganin. Pagkatapos ay sinabi ni Logan kay Victor na, gayunpaman, ang kanyang promosyon sa pagiging kabalyero ay ipagpapaliban hanggang matapos ang digmaan, na tila hindi nagustuhan ni Victor. Tinanong ni Victor si Logan kung bakit, at sinabi ni Logan sa kanya na hindi niya maaaring hayaan ang isang taong kakaalis lang sa kanyang pagkaalipin na makipaglaban sa ibang mga kabalyero. Pagkatapos ay sinabi niya kay Victor na susunugan niya kaagad ang kanyang dokumento ng pagkaalipin. Kaya kailangan lang niyang maghintay ng kaunti. Tinanong ni Logan si Victor kung hindi siya nagtitiwala sa kanya, at sumigaw si Victor na hindi iyon ang kaso. Gusto niyang sabihin kay Logan ang isang bagay, ngunit tila inaasahan na ito ni Logan. Hindi ito ang ikinagagalit ni Victor. Habang sinusunog niya ang dokumento, iniisip ni Logan na gusto lang ni Victor na lumaban ngayon. Gusto niyang makipaglaban sa mga makapangyarihang kalaban. Pagkatapos ay iniisip ni Logan na naghanda na siya ng kalaban para kay Victor. At hahayaan niya siyang lumaban ng buong puso kapag dumating ang panahon. At ang kalaban na iyon ay tila si Ronyan. Matapos sunugin ang dokumento, sinabi ni Logan sa kanyang ama na dapat nilang ipadala ang isang sagot kay Sylvan. At tinanong siya ni Patrick kung ano ang plano niyang sabihin. Sinabi ni Logan na kukwestiyonin niya ang kanilang pagiging lihaytimo sa protesta at sasabihin na ang pag-uugali ng kanilang sugo ay labis na bastos. Gayunpaman, iniisip ni Patrick na hindi ito ang tamang paraan para harapin ito. Sa halip, sinabi niya kay Logan na laktawan ang mga formalidad at dumiretso sa totoong punto. Nang marinig ito, ngumiti si Logan bilang pag-aproba. Tila dumiretso si Logan sa punto, at pinakilos niya ang mga sundalo patungo sa mga Visconti. Sa harap ng Sylvan Visconti, nakatayo ng mataas ang mga bandila ng McLean, at sumigaw si Logan kay Soto Sylvan na lumabas at harapin ang kanyang espada. Sumigaw ang mga sundalo sa pader para ipaalam sa Panginoon na may isang taong may nagliliyab na bandila ang dumating upang sakupin ang kastilyo. Kaagad, lumabas si Soto Sylvan upang makita kung ano ang kaguluhan. Nakikilala ang bandila ng McLean at nagtatanong kung nang ahas ang mga baliw na ito na tuyain siya. Tinanong ng kapitan ni Sylvan si Soto Sylvan para sa pahintulot na manguna sa pagsalakay. Sinasabi na pipigilan niya si Patrick McLean, at na ang lahat ng 120 kabalyero ng Sylvan Order ay handa na. Sinabi ng kapitan kay Soto Sylvan na ang 2,512 sundalo ay nakahanda rin mula nang marinig nila ang mga kahindik-hindik na kahilingan ng McLean. Nang marinig ito, nakaramdam ng ginhawa si Soto Sylvan.
Dahil kahit na mas mataas ang bilang ng puwersa ng McLean kaysa sa kanyang inaakala, mayroon pa rin silang kalamangan. Bukod doon, ang kapitan ng Sylvan Knights Order, si Callion, ay naging isang mataas na ranggong kabalyero rin. Sa ngayon hindi na lang si Patrick McLean ang nag-iisang mataas na ranggong kabalyero sa buong rehiyon. Nanatiling tahimik si Sylvan ng ilang segundo, pagkatapos ay tinanong ang kanyang mga kabalyero kung mayroon silang impormasyon mula sa Perida. Sinabi ng isang kabalyero sa kanya na tahimik sila, at tila nakikipagnegosasyon pa rin sila sa loob. Kung saan tumugon si Callion sa pagsasabi na, kahit na magpadala ng reinforcements ang Perida, aabutin ito ng kalahating araw, at hindi na kailangang maghintay. Gayunpaman, hindi ito ang kinatatakutan ni Sylvan. Iniisip niya kung ano ang mangyayari kung mapabagsak nila ang McLean, at pagkatapos ay tradorin sila ng Perida. Pagkatapos ay lumingon si Sylvan, tinatanong ang kanyang mga tagapayo kung hindi nila nakikita na kakaiba ito. Kung paano ang isang deklarasyon ng digmaan ay ipinahayag kaagad pagkatapos magpadala ng mensahe ng protesta. Na nagmamadali ang mga McLean na parang hinihintay nila ito, at nananatiling tahimik ang Perida. Mayroong hindi tama. Tinanong ni Sylvan si Callion kung sa tingin niya ay normal ito, at sumagot si Callion na malamang na hindi. Napagpasyahan ni Soto Sylvan na nagkasundo sina McLean at Perida laban sa kanya, dahil kung hindi, walang kahulugan ang lahat ng ito. Habang iniisip ni Sylvan na mga basura sila, at nanginginig sa galit, may sumigaw mula sa kanyang likuran. Tinanong nila kung natatakot si Sylvan, na nakakuha ng kanyang pansin. Ito ay si Patrick, na tinutokso si Sylvan, sinasabi sa kanya na magtago sa kanyang kastilyo tulad ng isang duwag na lobo. At ipinapalam sa kanya na personal niyang puputulan ang kanyang ulo. Nang marinig ito, mas nagalit si Sylvan, kaya gumawa siya ng desisyon. Lumingon siya kay Callion, at inutusan siyang makipag-ugnayan sa barony ng Bifrost. At sabihin sa kanila na matapos nilang pabagsakin ang McLean, iaalok nila sa kanila ang tributo na nagkakahalaga ng kalahati ng halaga nito. Hindi maintindihan ni Callion kung bakit niya ito gagawin. At sumigaw si Soto Sylvan na sinasabi niya sa kanya na gawin ito. Upang pigilan ang Perida at ang mga basura na iyon na kumilos. At ganap nilang wawasakin ang McLean. At dapat itong gawin bago dumating ang reinforcements ng Perida, kaya kinumpirma ng kapitan ang mga utos. Galit na galit si Sylvan, tinatanong ang kanyang sarili kung paano nang ahas ang Perida na tradorin siya, sinasabi na matapos niyang pabagsakin ang McLean, si Max Parida ang susunod. Sa harap ng kastilyo, nag-uusap sina Henkel, Logan, at Patrick tungkol sa kanilang estratehiya. Tinatanong ni Henkel kung hindi ba mas mabuting magbigay muna ng takip na apoy, bago sumugod sa kastilyo. Sinabi ni Patrick sa kanya na hindi pa nila iyon magagawa. Dahil hindi nila kayang hayaang makatakas si Viscount Sylvan. At tumanggo si Logan, sinasabi kay Henkel na tama ang kanyang ama. Sinabi ni Logan na iniisip ni Sylvan na mas malakas ang kanilang puwersa, kaya lalabas sila agad. Sabi niya na kilala niya si Soto Sylvan, at hindi nito matatanggap ang mapahiya, kaya kailangan nilang maghintay pa ng kaunti. Nang marinig ito, naghinala si Henkel, nagtatanong sa sarili kung paano nakilala ni Logan si Soto Sylvan. Gayong buong buhay niya ay nasa McLean lang siya. Kasunod nito, bumukas ang mga tarangkahan ng Sylvan Viscounty. Sumugod ang mga Knights of Sylvan sakay ng mga kabayo patungo sa larangan ng digmaan, at bumuo sila ng linya sa harap ng tarangkahan. Mabilis na tinansya ni Patrick ang sitwasyon, at sinabi na may 3,000 regular na tropa si Sylvan. At sumingit si Henkel, sinasabing 1.5 beses yun kaysa sa mayroon ng mga McLean. Sa harap ng mga tropa ng Sylvan ay si Callion. Sinabihan niya ang mga McLean at tinawag silang mga walang hiya. Gayunpaman, tila wala sa mood si Patrick para makinig, dahil sa parehong sandali ay inutusan niya ang kanyang mga sundalo na sumulong. Nang makita ito, tinawag sila ni Callion na mga walang galang, nagtatanong sa sarili, kung marunong pa bang magbilang si Patrick. Bukod doon, tiningnan niya ang mga sundalo ni Patrick, sinasabing sila ay mga basahan lang na sundalo na may disenteng baluti. Bagong-bago pa, kaya malamang na kumita ng malaki ang mga McLean. Iniisip ni Callion na sila ang may mga kabalyero na nangunguna at mga cavalry na sumusuporta sa kanila, lahat sila ay nasa karaniwang porma sayon.
At ang katotohanan na ito ay karaniwan, ay nangangahulugang ito ay napatunayang epektibo. Nang makita ang kawalang galang na ipinakita ng mga McLean sa kanila, sinabi ni Callian na ipapakita niya sa kanila ang kanilang lugar. Habang sumusulong ang mga sundalo at cavalry, binigyan ni Kaisalen ang mga mercenary ng utos na itaas ang kanilang mga crossbow. Sumunod sila, at naghanda silang umatake. Nang makita ito, nagtanong si Callian sa sarili kung ano ang iniisip ni Patrick, sinasabing nadismaya siya. At sinabi sa kanyang mga sundalo na itaas ang kanilang mga kalasag, dahil naghahanda ang mga McLean na magpaputok ng mga pana. Binigyan ni Kaisalen ng utos ang mga sundalo na ipaputok ang kanilang mga crossbow. Sumunod sila, at nagsimulang umulan ng mga pana sa ibabaw ng mga sundalo ng Sylvan, na itinaas ang kanilang mga kalasag. Ngumiti si Callian sa likod ng kanyang kalasag, iniisip na walang paraan na makakaapekto ang mga panang ito. Nagbago yun ng damaykit ang dulo ng pana. Tila tumagos ito sa kalasag, at hindi lang tumagos, kundi talagang dumaan sa kanilang kalasag. Pinalabas ni Callian ang kanyang force, na pagtanto na may mali. Lumingon siya sa mga sundalo, sinabing magtipon at palakasin ang kanilang force, dahil hindi ito ordinaryong atake. Inutusan niya silang protektahan ang kanilang mga katawan ng may force, at sumulong. Galit na galit si Callian, nagtatanong sa sarili kung paano naging napakalakas ng mga crossbow. Dahil kahit ang mga knights ay mamamatay, kung sila ay magre-react ng medyo huli. Pumasok sila sa pormasayon, handa ng sumulong, iniisip na ang mga McLean ay matagal nang nagtatago ng napakalakas na bagay. Lalo siyang nagalit, sumisigaw na papatayin niya silang lahat, habang sumusulong sila ng may force. Nang makita ito, binigyan ni Kaisalen ng utos ang lahat na kumalat. Naguluhan si Callian, dahil hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Ang crossbow cavalry ay naghati, pumunta sa magkabilang panig ng unit na kontrolado ni Callian. Habang sila ay lumalayo, sumigaw si Kaisalen sa cavalry na huwag pansinin ang mga kaaway na kabalyero, at sa halip ay targetan ang mga sundalo. Nang makita ito, natakot si Callian, tinatawag ang mga McLean na mga bastardo. Iniisip ni Callian na marahil ay dapat nilang samantalahin ang pagkakataong iyon at umatras. Ngunit tila huli na para doon, dahil may gustong sabihin si Patrick sa kanila. Lumingon si Callian nang hindi makapaniwala, hindi sigurado kung ano ang nakikita niya. Tila pinapalabas ni Patrick ang kanyang force blade at sinabi sa mga knights ng Sylvan na harapin siya kung sila ay may lakas ng loob. Nang mapagtanto ni Callian ang nangyayari, nanatili siyang tulala sa kung ano ang kayang gamitin ni Patrick. Habang handa nang umatake si Patrick, napagtanto ni Callian ang panganib na kanyang kinakaharap. Tumalon siya palayo sa kanyang kabayo sa tamang oras upang maiwasan ang atake ni Patrick. Isang atake na napakalupit na nagawa niyang pabagsakin ang 4 na kabalyero sa isang bagsak. Ngayon lang napagtanto ni Callian kung sino talaga ang kanyang kalaban. Naabot ni Patrick ang advanced rank. Tinanong pa niya si Patrick kung kailan niya naabot ang advanced rank. Matapos sirain ni Patrick ang kanilang mga pormasayan, binigyan ni Patrick ng utos ang mga matatapang na sundalo ng McLean na lipunin ang kaaway, at nagsimulang sumugod ang mga kabalyero ng McLean. Nagtagpo ang mga espada ng mga sundalo ng McLean at Sylvan, at malinaw na nasa kanila ang kalamangan. Dahil makikita ang desperasyon sa mga mukha ng kaaway, tumingin si Callian sa paligid, nanginginig. Nagtatanong sa sarili kung paano nangyari iyon. Pinapatay ng mga sundalo ng McLean ang mga sundalo ng Sylvan kaliwat kanan, nang walang balak na mag-iwan ng sinuman na buhay. Sa larangan ng digmaan, kinilala rin ni Hinkle na ilang buwan pa lang ang nakalipas. Ang mga kabalyero ng Sylvan ay nasa parehong antas nila, ngunit malinaw na nagbago iyon. Sila ay nangingibabaw sa kanila sa lahat ng aspeto. Bukod dito, ang ilan sa mga kabalyero McLean ay umaakyat sa susunod na antas dito mismo sa larangan ng digmaan. Nang makita ito, ngumisi si Hinkle, masayang makita ang kanyang mga kabalyero na lalong nagiging makapangyarihan. Tumingin siya kay Logan at Patrick, at sinabi na hindi nasayang ang pagsasanay ng kanilang Panginoon. Habang iniisip ni Hinkle ang lahat ng ito, hawak niya ang kanyang espada laban sa isang kabalyero mula sa hukbo ng Sylvan. At tila may ilan pa na darating para tulungan ang sundalo ng Sylvan. Tinanong si Hinkle ng sundalo kung hanggang kailan siya makakatawa pagkatapos nito.
Hindi nila inaasahan ang malakas na force ni Henkel, at tila nagawa niyang alisin ang armas ng dalawa sa kanila sa isang iglap. Tinitingnan ng kanilang mga kamay, napagtanto ng mga kabalyero na ang kapitan ay isa ring mataas na ranggong kabalyero tulad ni Callion, ngunit hindi siya kasing bilis. Gayunpaman, tila walang pakialam si Henkel dito, at iniisip na sa pag-aaral ng Iron Blood Sword, nalampasan niya ang pader na kanyang kinasadlakan ng matagal na panahon, upang maging isang high-rankang knight, at ang intermediate rank knights ay hindi problema para sa kanya ngayon. Sa ngayon, ang tanging tunay na banta sa kanila ay ang isang mataas na ranggong kabalyero, si Callion. Ngumisi si Henkel, at sinabing hindi na kailangang mag-alala. Pagkatapos, sumugod si Logan kay Callion sa abot ng kanyang bilis. Nang makita ito, napagtanto ni Callion na nasa panganib siya. Ang takot sa kanyang mukha ay nagpapakita na mas mahina siya kay Logan.